Ikaw ba ay nakakaranas ng public shaming at harassment, pamamahiya, pagbabanta, pananakot sa mga online lending apps na iyong i-download sa iyong cellphone o anumang gadget online? Ano ang iyong dapat gawin? Saan ka dapat magpunta at mag-report at ano ang iyong mga dapat dalhin? Didiscuss po natin ngayon sa ating short video na ginawa para po sa inyong kaalaman, para po maging aware po kayo sa mga modus operandi ng mga mapagsamantala at abusadong mga kawatan online. Ito na po, ang inyong lingkod, the one and the only, Master Mark Louie M. Tamayo. Ayan, kayo ba ay naka-receive matapos nyong mag-download or mag-subscribe sa mga online lending apps sa inyong cellphone, katulad ng mga nasa screen ngayon? Ayan, may pagmumura pa, hoy, PI ka. Pag hindi ka nagbayad, ikakalat ko mga pictures mo sa Facebook kasama ang iyong mga kapamilya. Sasabihin kong scammer ka at estapador, hindi lang sa iyong kapamilya, pati na rin sa iyong mga katrabaho at sa iyong mga kamag-anak sa probinsya. At lahat ng mga contacts mo, tatawagan ko, etc. etc. Yan. Meron pa, uutang-utang ka, ayaw mo magbayad. Na-text ko na mga kamag-anak mo sa probinsya, mga katrabaho mo, mga kapamilya at mga friends mo sa social media. Magbayad ka na. Ayan, nakatanggap po ba kayo ng mga ganyang mga text, tawag, or message sa inyong gadget or cellphone? Marahil ay ikaw nga ay isang biktima netong mga loan sharks. Ano ba tong mga loan sharks na to? No? Ano ang kanilang modus? Of course, naglipa na ngayon yan dahil nga sa ating condition ngayon, pandemic, di ba? So hindi halos limited lang ang movement, no? Pag-alis ng mga kawatan, no? Kaya sila ay nagte-take advantage sa social media, no, sa internet. Kaya nandyan sila ngayon sa ating cyberspace, naglipa na at naghahasik ng lagim. Ano ang kanilang mga modus? Sila ay kapag once na dinownload mo ang application na ito sa iyong cellphone, no, itong mga online lending companies na to, usually karamihan, kadalasan, no, ay mga hindi registered sa SEC or sa Securities and Exchange Commission, no. Pagka-download mo nito ay mapupunta ka sa isang link kung saan ikaw ay mari-require na mag-input or mag-encode ng iyong mga personal na mga impormasyon katulad ng pangalan, address, yung iyong pinagtatrabahuhan, di ba? Lahat ng mga personal at pati na rin mga sensitibong impormasyon mo, no? So i-access nila ang iyong phone book, contacts mo, ang iyong mga social media accounts bilang guarantee na kapag ikaw ay hindi nagbayad ay maaari ka nilang i-blackmail. So basically, ang kanilang modus ay pamba-blackmail, no? Para ikaw ay mapuwersa na magbayad doon sa napakalaking interest ng kanilang pinapautang, no? Based on experience, no, daming nagrereklamo sa atin. Ang pinaka-common, no, nangutang daw siya ng 4,000 pero ang dumating lang ay 2,000 ngayon, no? At pinadala sa kanyang GCash account, no? At after 7 days kailangan mabayaran niya yung 2,000 na pinadala sa kanya ng mga loan sharks, no, ng mga lending companies na to na dinownload niya sa kanyang cellphone. Within 7 days kailangan niyang bayaran yung 2,000, 4,000 niyang ibabalik, no, within 7 days. At dahil siyempre pandemic, di ba? ECQ, MECQ, di ba? Hindi nakakapagtrabaho, o ang nangyayari, ganun na nga, eto na nga, no? At nagpo-post na, nagte-text na at nagtatawag na itong mga kawatan sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kapamilya mo, no, yung mga sensitibong impormasyon mo, kinahalat nila online, bina-blackmail ka na, di ba? So, kapag ka na-access nila yung phone book mo, yung contacts mo, yun na yung gagamitin nila para ikaw ay i-blackmail. Next, syempre, gagamitin nila yon para takutin ka na kapag ka hindi ka nagbayad on time o kaya na-delayed o na-late ka ng pagbayad ay ganun na nga ang kanilang gagawin, di ba? Para ikaw ay mapuwersa na magbayad, di ba? So next, ayan, mumurahin ka, pagsasabihan ka ng mga masasalitang salita, masasakit na salita, etc. etc. So ayan yung kanilang modus operandi. So basically, ang modus nila, blackmailing. Okay, tandaan niyo yan, ha, para hindi kayo mabiktima. Okay? Ayan, katulad niyan. No? Hoy, PI ka. Kahit saan ka magtago, di ba? Mahahanap kita. Okay? Kahit hindi mo nabayaran yung 2,000 inutang mo, mapahiya lang kita sa social media. Di ba? Napakahirap nun na ikaw ay matag as scammer, di ba? Ikaw lang naman ay nagipit, di ba? At kumapit sa patalim. Nagkataon lang na click mo yung app na yon ng mga mapagsamantalang mga cyber criminals, no? So ano yung maaari nilang mga batas na violate nitong mga loan sharks na to? Siyempre dahil gumamit ng social media, ng internet, ng gadgets, ng cellphone, ng tablet o kung ano mang
device na ginagamitan ng internet, siyempre pasok na pasok yan dun sa ating batas, no? Yung Republic Act number 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Primarily, yung illegal access. O, ibig sabihin ng illegal access, siyempre, wala kang pahintulot o pinahintulutan mo man dahil ikaw mismo ay nag-encode or nag-input ng iyong mga information online, pero wala pa rin silang karapatan na sila ay mag-operate without your knowledge and consent dun sa iyong social media accounts para i-download ang iyong mga pictures kasama ang iyong mga kapamilya, kapatid. Ang pinakamasaklap pa diyan masasama pa diyan yung mga inosenteng mga bata, yung mga anak, no, kapag ipinost nitong mga loan sharks na to, no? So illegal access. Next is yung cyber libel or yung paninirang puri na ginawa online, no? So yun, kapag pinost sa social media, sa Instagram, sa Facebook at kung ano pang mga social media platforms, no? So maaari silang maging liable dito sa paninirang puri na ginawa online. So dalawa pa lamang 'yan. Meron maaari din silang mag-violate nitong Data Privacy Act of 2012, no, Republic Act number 10173 dahil nga dinisclose o kaya ay ikinalat nila ang iyong mga pribado, mga personal at mga sensitibong impormasyon online, no? Kinuha nila yon, pinrases nila at hindi lang nila kinuha, no, ikinalat pa nila, no? At dahil doon na violate ang iyong privacy na pinoprotektahan nitong batas na to. Okay? Sunod na maaari nilang ma-violate of course yung ating revised penal code. No? Particularly lalo na kapag mayroong mga pagbabanta na papatayin, 'di ba, dudukutin, gagahasain, etc., etc., no? O kaya naman ay merong pamimwersa o pamimilit na pagka hindi ka nagbayad o pagka hindi mo binayaran ng doble o kaya triple dahil nagkapatong-patong na ang penalty di umano, di ba? So maaaring hindi lang grave threats pati yung coercions or yung pamimilit, pamimwersa. O kaya naman yung unjust vexation na makikita rin sa revised penal code, yung pang-iinis, pang-aasar, no? Ay maaari din silang maging liable niyan. Lahat ng yan, no, lahat ng mga paglabag sa revised penal code, yung grave or light threats, coercions, unjust vexation ay related sa paglabag din dun sa RA 10175 natin. Dahil nga, yan ay ginawa, isinakatuparan gamit yung ating cyberspace or yung social media or internet. No? Of course, maaari din silang managot dun sa Memorandum Circular from Securities and Exchange Commission, lalo na kung ito ay registered. No? Yung Circular number 18, series of 2019, entitled Prohibition on Unfair Debt Collection Practices of Financing Companies and Lending Companies. Pero by experience, yung mga mapagsamantalang loan sharks, no, yung mga online lending companies ay hindi mga registered sa ating gobyerno, sa SEC. No? Wala silang mga karampatang permit. Okay? So ayan, napakaraming na-violate na batas. No? May special law, may RPC, at merong memorandum circular. So ayan. So wala silang ligtas. Okay? So hangga't maaari, no, pinapayo namin na wag magda-download hangga't maaari, no, kung hindi talaga wag magda-download ng mga online lending companies, at kung hindi maiiwasan, i-check muna, i-verify. Kasi meron talaga namang rehistrado sa ating gobyerno sa Securities and Exchange Commission. Makikita nyo sa website, no, i-check nyo kung ito bang dinownload yung application online, no, sa Google Play Store or App Store ay registered sa ating gobyerno, nagbabayad ng buwis, sumusunod sa mga alituntunin na itinakda ng batas. Makikita ninyo, i-search nyo lang sa kanilang website. Pero again, ulitin ko, hangga't maaari, kung makakautang naman kayo sa inyong mga kapitbahay na mababait, di ba, kamag-anak, di ba, kaklase, di ba? O ganun na lang, wag na doon sa mga, baka mapunta pa kayo doon sa mga kawatan, no, na naglipa na online dito sa ating mga online lending companies. Okay. Sunod, ayan, yung sa CNN Philippines, balita yan. Baka kayo ay nakapag-download na nitong One Hand, Peso Pop, Cash Jeep, Lemon Loan. Ayan, ay in-order na para meron ng order or pag-uutos, no, para i-take down, alisin sa Play Store or sa internet etong mga nasabing online lending apps na to, dahil nga sila ay lumabag dun sa Data Privacy Act na sinasabi natin kanina, no. Lumabag sila dun sa pagproseso ng personal at sensitibong impormasyon ng mga tao, ng mga netizens, di ba? Dinisclose nila sa kung saan, di ba? Kaya they were ordered to be taken down from the internet, particularly sa Play Store.
Hindi na sila makikita. Baka makita ninyo, ha, wag niyo nang ano yan. Wag niyo nang i-download o kaya i-report niyo sa SEC. Okay, mamaya ibibigay ko sa inyo yung mga dapat nyong tawagan, i-text, i-email, okay? So ano ang dapat mong gawin kung eto na, nabiktima ka na? Sir, kasalukuyan po akong nabiktima. Nagpo-post po ngayon yung mga loan shark sa aking Facebook account. Nahihiya na po ako dun sa mga pinagpo-post nilang mga hindi makatotohanan, no? At mapanirang puri. Meron pang pagbabanta, hindi lang po sa social media. Nakakatanggap rin po ako ng text sa mga samot-saring mga numero na hindi ko po alam at mga tawag, no? At ano ang gagawin ko? Okay, ito po ang dapat nyong gawin, no? 5 lang po 'yan, no? So number 1, i-screenshot nyo. No, i-screenshot nyo yung mga mapanira, pananakot na post or text sa inyo, no? Isulat ninyo yung mga numbers na ginamit, no? At i-print ninyo sa bond paper, no? I-save ang mga numerong ginamit. Sabi nga natin kanina, pangatlo, i-screenshot nyo kung kilala nyo yung naninira sa inyo, yung Facebook profile niya, i-screenshot ninyo, pati yung mga posts, yung mga comments niya sa inyong Facebook, i-screenshot nyo dahil yan ay magiging ebidensya later on kapag kayo ay nagsampa na ng reklamo. Okay? So mas maganda kung siguro kung ito ay halimbawa na bago kayo nag-transact, nag-video call muna kayo, no? Nakita mo yung pagmumukha niya, nag-submit siya ng ID para mapakita niya yung kanyang legitimacy, di ba? Which is normally hindi ginagawa ng mga mapagsamantala, di ba? Ayaw nilang ipakita yung kanilang pagmumuka. Okay? Ano pa? Yung profile ng online lending app, no? I-screenshot din niyo yan at i-print niyo sa bond paper. At syempre, huwag niyo kakalimutan, magdala ng valid IDs. Okay? Ngayon, meron na po ako nito, sir. Meron na po akong screenshot ng mga mapanira at panakot na post. Na-save ko na rin po yung mga numerong ginamit nila. In-screenshot ko na po yung Facebook profile, etc. etc. Saan na po ako ngayon pupunta? Okay? Dito po. Yan. Kung sa tingin nyo ay na-violate ang inyong data privacy, ang inyong mga personal na impormasyon ay dinisclose ng mga mapagsamantala online, maaari po kayong tumawag sa National Privacy Commission. Ayan po yung numero nasa inyong screen, 8234-2228, local 114. No? Based yan sa kanilang website. Okay. Next, of course, sa inyong authorities, Anti-Cybercrime Group and the Anti-Cybercrime Division ng NBI or ng PNP. Ayan po yung numero, 723-OPER-01, local 7491. At ayan po yung sa NBI. Para po maimbestigahan po natin. No? At eventually, kung mapatunayan na talagang merong paglabag, ay maaari nating i-take down or i-request, no, sa kinaukulan, for example ay sa Facebook, yung deletion or deactivation ng account na yon, no, na ginagamit para makapambiktima ng mga inosenteng netizens online. At of course, meron din tayo, pwede rin kayong mag-report sa Securities and Exchange Commission. Ayan, i-type nyo lang yung link na yan, yung bit.ly/sec_complaints, no. Dadaling kayo niyan doon sa mismong site kung saan pwede nyo i-type at i-attach ang inyong mga ebidensya. So diyan po kayo magre-report, diyan po kayo maaring magpunta o kaya mag-email, no? Mas maganda tumawag muna po kayo dahil nga sa pandemic, limited po yung ating movements at saka yung threat ng COVID-19 Delta variant at kung ano-ano pang variant 'yan, di ba? Para po protection na rin po sa inyo, sa mga pamilya ninyo at pati na rin po sa mga government officials, no, para hindi po kumalat yung virus. No? So ayan po, National Privacy Commission, sa PNP or NBI, and Securities and Exchange Commission. Okay? Tandaan, no? Tatandaan po natin, lagi po tayong mag-ingat sa ating mga ginagawa online, yung ating mga lalo na yung pagbibigay ng mga personal at mga sensitibong impormasyon online. No? Huwag po tayong click ng mga link na pinapadala o ikaw ay maaring manalo dito sa parapol namin. Click mo yung link. No? Tapos encode mo yung iyong mga bank account numbers, etc. etc. No? So always be cautious in all your dealings online. No? Think before you click, sabi nga dito. No? So number 2, sabi ko nga ulitin ko, huwag niyong ipoprovide, huwag niyong ibibigay basta-basta yung inyong mga personal at sensitibong impormasyon online dahil nga katulad ng mga nasabi natin kanina, yan ay ginagamit ng mga kawatan online para ikaw ay i-blackmail at gawan ng masama. Diba? At kung nangyari na to, no, na biktima ka na, dali-daling i-report sa authorities, sa PNP, sa NBI, no, sa otoridad. Dalhin lahat ng mga dokumento na bilang patunay na nagkaroon ng ganitong transaction. No? At sabi nga natin lagi,
think before you click. Ayan po. So, tandaan nyo po yan para hindi po kayo mabiktima, no, ng mga naglipa ng mga loan sharks, mga online lending apps na hindi rehistrado